Tingnan nyo nga naman na chill nga itong rescue pup natin habang chine-check up siya. Habang itong isa, grabe talagang napaiyak na naman. For today nga itong mga rescues muna natin ulit ang bida. Ibabalik nga po kasi natin sila para sa kanilang follow-up check-up at second dose na rin nga po ng turok nila para po sa kanilang galis. Kung maalala nyo itong nasa taas ng cage, ito yung second batch ng rescues natin at yung nasa baba naman yung first batch na nag-iisang nahulog sa kanal. And yes po, opo, magkakapatid sila pero hindi pa nga po natin sila pinagsasama. Dahil nga po masyadong maliit ang cage na ito para sa kanilang tatlo at syempre naka-cage pa rin nga po sila dahil nga po pinagagaling pa natin yung kanilang galis. Inunahan ko na nga kayo, baka sabihin nyo naman na kinakawawa dahil nakakulong. Pero dahil nga niya dadalhin sila sa vet, pinagsama na rin nga ito magkakapatid na to at actually first time talaga nila magkasama-sama. Nung last time nga kasi na nakasama nitong isang to na si Bobson, yung dalawa niyang kapatid ay nung bago pa talaga siya siguro mahulog sa kanal. Kaya naman nung ma-realize nung black na puppy na si Boss na ito nga pala ay kapatid niyang si Bobson, tingnan nyo talagang pakaway-kaway yung buntot niya at inaamoy-amoy niya yung kapatid niya. Bale, dalawa nga palang cage ang dala natin for today dahil kasama rin nga po natin itong si Brindle para ipa-check up nga po siya kung okay na po ba yung mga galis niya. Pagdating naman natin dito sa vet, eto't inassist na rin nga po ulit tayo para nga po mabuhat na itong mga puppies sa taas. Yung clinic nga po kasi ay nasa second floor at kailangan pa nga natin silang iakyat, kaya nga palaging pagpupunta na tayo dito ay nagpapababa nga sila ng tutulong at mag-a-assist sa atin. Pagdating naman dito sa taas, nilinis na nga po agad nila itong tray ng ating mga puppies kasi nga po talagang napasuka sila dahil naliyo sila sa biyahe. O diba napakabait talaga dito kasi palagi nga nilang nililinis kapag may kalat itong mga to. Pero expected din naman po kasi talaga na mahihilo nga sila lahat sa biyahe at tingnan nyo, basa-basa pa nga yung mga katawan nila. Ano ba naman kasi talagang naglaway nga po sila dahil nga po nahilo. Pero itong si Brindle, in fairness, walang suka kasi nung mga puppies pa sila nung talagang hindi pa rin sila sanay sa sasakyan ay palagi rin nga po siyang sumusuka. Balat ng mga puppies na to, punasan rin nga natin para nga hindi sila lamigin kasi nga medyo basa talaga yung katawan nila dahil nga sa laway. Anyways, ito nga pinasok na rin nga sila nung turn na natin at anyways, dito nga po pala ito sa Raymundo G Farm Veterinary Clinic since alam nyo naman po na ito talaga ang trusted clinic natin. At kahit nga mga pack members natin, dito natin dinadala palagi. Anyways, ito inumpisa na nga po ang ating mga rescue at nagumpisa nga po tayo dito kay Bobson. Nagulat nga si na mother kasi bigla siyang umiyak. Eto kasi si Bobson talaga, siguro nga na trauma siya sa pagkahulog niya sa kanal kasi ewan ko, siya lang talaga yung umiyak sa buong check-up session na to. Feel ko kasi nagulat nga siya sa pag-check ng temperature sa kanya, kaya naman siya napaiyak. Pero nung chine-check naman na siya ni Doc, sabi niya ay okay naman daw itong si Bobson natin at so far ay tuyo naman na daw yung mga sugat. Dito nga lang sa part ng tenga niya may tinutuklap-tuklap nga lang siya. Paano ba naman kasi nung tinanggal nga natin yung kanyang alien collar ay nagkamot nga po siya ng kamot sa tenga niya tapos dumugo nga po yun at nagsugat na. At gaya nga rin ang sabi ni Doc, yun nga daw gumaling na nga daw yung ibang parts ng katawan niya, pati yung una nga niyang sugat-sugat sa tenga. Pero mukhang kumalat nga daw pataas talaga yung sugat at hindi nga daw agad gumaling yung kumalat. Pero so far daw yung buong body niya ay talagang natutuyo na nga daw yung mga sugat. Sa part naman daw nung tenga niya, super liit lang daw talaga nung sugat. Kaso nga lang talaga may liquid na lumalabas sa sugat na yun at yun nga yung naging dahilan kung ba't nagbuo-buo yung balahibo niya at nadali nga natuklap ni Doc yung part sa tenga niya. Chinek pa rin nga ni Doc yung body niya para nga ma-make sure na talagang natutuyo na nga lahat ng mga sugat niya. At sabi rin nga niya talaga nga daw etong nasa tenga na lang niya yung problema natin. Pero dahil maliit nga lang daw ito, medyo madali naman daw itong gamutin. Kaya ito, tuturukan na rin nga po siya ng second dose niya. Nakakatuwa rin naman na talagang gumagana nga itong tinuturok sa kanila kasi nga natuyo nga yung sugat nila. At hoping din nga tayo na sa second dose ay fully recovered na nga sila gaya nga nitong ating Brindle. Pero bago nga tayo tumungo kay Brindle, dito nga muna tayo sa color black na ito na si Boss. Gaya ng nauna, syempre tinimbang rin nga po siya at kinuha ng temperature pero hindi naman po siya umiyak. Although medyo bothered nga lang po siya, tinignan niya yung buntot niya pero mabait nga po kasi talaga itong si Boss. Syempre, chinek-check na rin nga po ni Doc yung kanyang balahibo at yung buong katawan niya. Dito rin nga pala kay Boss, mas kitang-kita nga natin pag nawalan siya ng balahibo. Kita nyo rin naman, nung una natin siya nakuha, talagang kitang-kita na yung balat niya kasi nga black yung balahibo niya, kaya pansin
napapansin kapag may mga parts na wala, talagang balahibo gaya nga ng tiyan niya. Bale, check nga lang din ni Doc yung buong katawan niya. Tapos sabi nga niya, tuyo na rin nga yung mga sugat nitong si Boss kaya tinurukan na rin siya ng second dose. After naman dito kay Boss, dito na nga tayo kay Tribal. O diba, hindi rin talaga nagkakalayo yung kanilang mga timbang. Eto si Tribal, habang kinukuhanan nga siya ng temperature ay chinek na rin nga siya ni Doc. And very happy nga tayo kasi all three of them ay talagang natutuyo na yung mga sugat. Habang sina-check up nga itong isa, tingnan nyo naman etong si Boss na talagang todo kagat nga at tinisira niya itong pads na nilagay para sa kanila. Eto kasing si Boss, malaro talaga siya at napakakulit tapos napakabait rin nga po at maamo. Si Ma'am Christine naman ito, buhat-buhat nga ang cute at napakakulit na si Maruha. Balik nga tayo dito kay Tribal, ito tinurukan na rin nga po siya ng second dose niya. At dahil tapos na nga po tayo sa ating tatlong rescued puppies, dito na nga po tayo ngayon dumako kay Brindle natin. At alam nyo ba, nakakatuwa, nagulat rin nga itong si Do kasi ang laki na nga daw nitong si Brindle. Sabi pa nga niya, parang kailan lang daw nung pumunta nga na unang beses si Brindle dito kasama yung makapatid niya, tapos napakaliit pa nga daw niya. Sabi nga niya, grabe, napakabilis daw nitong lumaki kasi totoo naman, lalo na nga't napakatangkad nila. Habang kinakamusta naman ni Doc itong si Brindle ay chine-check up niya nga rin yung buong katawan nito at sabi nga niya ay fully recovered na nga daw ang ating Brindle. O diba, very happy tayo na galis free na ang ating Brindle at dahil wala na nga po siyang galis at okay na ang health niya, tinurukan na nga po siya ng kanyang first ever vaccine. O diba, kayang-kaya naman pala talaga gumaling, kaya naman hoping tayo na itong mga rescues natin someday ay talagang magalis free na rin at finally makarecover na nga po sila. Anyways, bago nga po tayo umuwi dahil maulan nga po dito, nilagyan pa nga nila ng harang na towel itong ibabaw ng mga puppies natin. Tapos may pahabol pa nga si Doc, nilagyan pa nga niya ng cream itong tenga nitong si Bobson. Bale yung cream nga na yun ay para nga po doon sa sugat niya sa kanyang tenga. Tapos nilagyan na rin nga niya yung ibang parts ng katawan nito. Naisipan naman nila na ilipat nga itong si Brindle sa mas maliit na cage para nga maipasok siya doon sa loob ng sasakyan. Hindi po kasi pwedeng mabasa ng ulan itong si Brindle dahil nga bagong turok siya ng vaccine. Tapos sikip na nga sa sasakyan kasi may mga kasama rin nga tayo for today, kaya dito na nga muna siya inilagay pansamantala sa maliit na cage since hindi nga kasya sa loob ng sasakyan itong cage na dala natin. Talagang yung maliit na cage nga lang na yun ang kasya sa loob, kaya naman doon na lang siya inilagay. Itong tatlong rescue puppies naman, dito pa rin nga sila sa likod pero syempre may hara nga sila ng towel. Tapos itong cage na pinagalsa naman ni Brindle, ito naman yung inihara dito sa harap nga nila para nga hindi sila mabasa ng ulan at syempre para hindi na rin nga lamigin. Pagdating naman sa bahay, eto na nga mga puppies, nagulat nga siguro sila kasi andito na naman nga daw sila. Eto si Brindle naman, binitbit na nga ni mother dahil hindi naman siya kabigatan at pinasok na rin sa loob para nga makapagbanat-banat siya ng buto. Ano ba naman kasi ang tangkad-tangkad daw niya tapos apakaliit nung cage na pinaglagyan sa kanya. Etong tatlong rescues naman natin, pinasok na rin nga dito sa loob para nga makapagpahinga na sila since napagod rin nga sila at nahilo sa biyahe.